when it comes to the other course, ano lang din siya, if you have the resources na may laptop ka, may internet, and may time ka talaga na mag-learn, talagang kaya mo i-overcome yung weakness na yun kapag may nakasama. Welcome to Kaka Computer, where tech meets wits and wisdom. For today's episode, we will be talking about from broke student to certified and leading, cracking the code to early tech success. And for today's episode, I am accompanied by Miss Kyla Marie Agapito, Mr. Vashti Puno, Mr. Jericho De La Torre, and yours truly, Randy J. Sales Jr. Ayan, so, for today, pag-usapan nga natin kung papaano makakakuha ng mga free certifications ang mga estudyante kagaya natin. Yan. Kasi yung mga guests natin dito mga ano na to, mga estudyante pa lang, pero grabe na yung mga certifications under their belt. Ba yun? I think si Kyla yan. Si Kyla ba yan? Sige, let's start with Miss Kyla. Ayun, so actually as a student, PUPN ako, by the way. Yung una kong naging professional certification would be yung Azure AZ900. And kung medyo familiar ka sa Microsoft certification, syempre, may mga bayad yan. So, ang tanong, paano ko nga ba siya nakuha ng libre? Ayan. So, if medyo na alam niyo yung kilalang post sa IT Philippines na group sa Facebook, may pinost akong guide para makuha yung ganung type of certification. So, sa Microsoft, may mga events sila wherein nagbibigay sila ng mga 50% or 100% na certification voucher. And ang nangyayari doon, usually yearly siya nangyayari. And sa side ko, palagi ako in tune sa mga ganong events kasi syempre sayang naman kung 50% or 100%. Kasi considering yung mga fundamental exam, mga 1.5, 1.5 or 2K. So kung makuha mo siyang libre, edi paldo na kagad. Syempre kung student, di ba? Tapos yung mga work, edi ano na yun, talagang big advantage niya as a student. And nung nakuha ko yung certification na yun, actually by giveaway kasi siya. So, naswerte ako na ako sa mga 10K na people nakakuha ng ganung voucher na 100%. So, nung nakuha ko yun, syempre, ang tanong, paano ko siya ibabalance habang nag-review ako sa finals nung second year? Actually, Finals yun. Naalala ko yan finals yun. Ano lang nun, grabe. Pero ang nangyari doon, nag-set up ako ng buong month na ikakram ko yung sa certification mo na, and then 1 week mag-review sa finals. So, na-priority ko muna yung sa cert. Pero, syempre, depende yun sa diskarte nyo. So, tsaka maganda rin dyan kung may mga community kang malalapitan. Kasi yes, naalala ko nung time na yun, nung nagkakram si Kyla, nandiyan kami to back her up, tulungan sa mga studies. Yan. Kasi nung time na very tight talaga and crunch talaga yung time na kasi exam yun tapos ipagsasabay mo pa yung professional certification. Kung ikaw ba as a student, anong pipiliin mo doon? Deptals exam from Microsoft. May ginagawa ko dyan. May madaling way para maayos yan. Even though sinabi nila na, for example, this March hanggang March 31 ka lang, you can actually, pagka na-schedule mo na yan for March 31, you can actually reschedule din ulit yun. Free pa rin? Free pa rin siya. Alam mo ba, mayroon akong test incoming. About saan? Secret na muna yun. Kasi grabe, ayaw natin i-jinx. Sige. Good luck ba lang? Oo. Basta about Azure pa rin, syempre. Then, dapat last week siya ng Wednesday, if I'm correct. Then, minub ko siya for April. April ng last week, Wednesday din. So, saan mo nakuha yung opportunity na yan?
Ayun. Wag na tayo mag-gatekeep. Yes. Sa Microsoft tama. Student Ambassador, marami ditong opportunity giveaways ng mga certificates as long as sumali ka sa mga pa-events nila and such. Or like, you will host the event for them, mga ganun. Mabibigyan ka ng mga voucher. Tanungin mo na rin si Randy, alam niya yan. Napasa sa akin. Pero ayan. Hindi, parehas naman kasi tayong student ambassador. So, alam mo Yes. naman yung inside jobs dyan. So ayun, totoo yung sinabi ni Vash. Maraming opportunity talaga dyan na binibigay within the program. From what I've experienced, ayan, very close to heart to. Si Vash and si Kyla, nasa Yes. program na rin yan. Nananalo yan sa mga vouchers and Oo. raffles. Ayun talaga yung main opportunity for students sa mga raffles. Maraming raffles dyan sa mga communities na Oo. yan. And ako, mag-iisang taon na, di pa rin nananalo sa mga raffles. Alam mo ba, Randy, pagka-pasok ko sa student ambassador, nagkaroon agad ako ng AI 900. Kaya nga, naalala ko yan eh. My God. Pagpasok mo, nanalo ka. Ako, tatanda na yata, di pa ako nanalo sa mga raffles. Pero, ayun, good opportunity siya kasi may mga opportunity tayo like sa mga sweepstakes program within the Microsoft Learn. Mhm. So, ayan, yung Microsoft Learn, if you are not familiar with the platform pa, it's a platform to learn about Microsoft technologies. Yeah. Ayan, Yep. so, it's a website na It's heavy actually sa not mga just Microsoft. documentations. Yes. Meron siyang GitHub and actually some like marketing things ganun Mhm. or Yes. sabihin natin solution architect but not really in a Microsoft part. May mga ganun sila eh. Yes. Na general. Very talaga holistic yung mabibuild na Mm. skills sa inyo if you take it. And kapag you nag-align yung mga moons, mga ganyan, may mga opportunity dyan na magra-rise like sweepstake challenge nung nakaraan meron sa yung bagong certifications na pinopromote nila, yung business leadership. Business ad. Ayan, yeah. yung Something ganun. Kapag pinursu mo yung mga modules nila and kinumpleto mo in a sequential manner, 80% oo, yan. And 80% yung binigay. Pero somewhere out there, may may 100. 100. Abang-abang na lang sa mga Hanap-hanap opportunity. Ganyan lang talaga yan. And kapag may opportunity na i-take nyo kaagad yung opportunity, wag na kayo magdalawang isip. Gayahin nyo yung ginawa Diba? ni Kyla. Kapag may Yes. exam, prior. Si Jericho kaya. Pero i-balance nyo na lang. I-balance nyo pa rin, syempre. Kasi as student, 'di ba? Dapat hindi lang tayo hindi tayo mag-focus masyado sa extracurricular. Mm-mm. Focus pa rin tayo sa sa Main goal ng Mm-mm. career. Or Academics, ACADS, career. ayun, ACADS and career. Oo, I-balance natin. balance. Org. Oo. Kaya as students na lang din, ito na lang din yung mapapayo ko na lang. Kasi very close to heart din to. I know a lot of students within our department, and of course, yung illness, I'll say illness, yung ganito is prevalent na lang din in other programs, like yung mga napipilitan lang sa programs nila. Mm-mm. Ayan, like sa IT, sa CS, 'di ba? Maraming lumalapit sa atin kasi mga student leaders tayo eh. Tayo yung pillars ng community natin. And one of the tanong sa atin is, aside from certifications and credentials, is personal. Mm-mm. Like yung mga dilemmas natin in life. Like, ang galing kasi ang taas na ng mga credentials na nakuha natin. Yet, ano pa rin, paano natin na nagawa yung first step? Paano natin na-overcome yung big challenge? Kasi more often than not, yung pinakamahirap lang talaga is taking the first step. And that's for our next topic na. And as a student na napilitan lang sa program natin. Napilitan ka ba? Napilitan. Oh, grabe. Pilit pa Ano yan? lang eh. Sige. Kasi, from my experience as someone who went to PUP college, ayan, actually, i-open up ko na lang din dito na di ko talaga passion itong IT. Mm. Mm-mm. Di ko talaga siya bet.
Pero na ano lang talaga ako napilitan lang sa program ganun. Kaya kung ano inyo, yung mga peers ko ngayon, parang nakakahiya nga kasi di ako marunong sa hardware, sa mga networking, ganyan. Marunong lang ako sa software kasi ayun lang yung inaral ko eh. Ayun lang yung nasa curriculum ko. Napilitan lang ako para makasurvive. And ayun lang talaga yung ano dyan. Kaya yung masasabi ko na lang din dyan is take what you can sa mga communities na to. Kasi yung mga communities na yan yung huhubog sa'yo. Ayan, mapapayo ko ng discipline over motivation and mahanap mo na lang yung passion mo as you go through each small wins na makukuha mo. Ayan. Yan yung mga kadalasan sinasabi ko sa mga talks natin. Small wins. Wag mo naman mag-build paluin up. yung table. Sorry. Mag-build up yung mga small wins unti-unti until you achieve your big win. And kapag may big win ka na, you'll be confident to say na, ayan, I'm passionate na nasa tamang Ganun. project. Are you a one-day millionaire type of person? Don't worry, we got you. Track every peso, see your spending in seconds, and finally stay on budget. With FinShark, finance has never been this easy. Download FinShark today. Tama Ikaw, yan. Jericho. Yung take ko kasi dyan, nung high school ako, sabi ko sa sarili ko, kahit anong course, basta technology course. Tapos pagdating ko ng college, ang naiwan na lang na course, dapat CS or IT. Pero ang natira na lang computer engineering. Tapos sabi ko, sige, eto na lang. Ayun eh. Hindi ko alam kung nagkamali ako, pero andito naman tayo. So, baka tama naman yung nakuha ko. Destiny. So, siguro hindi mo man makuha yung ginugusto mo na course. Kapag nandun ka na, sabi mo nga kanina, kumbaga parang the path will reveal itself. Yes. So, kapag nandun ka na, you have to deal with the situation na meron ka. So, you just have to make the most out of it. So, kagaya ng sinabi mo rin kanina, take advantage of student communities. Hindi naman siya, kapag naman kasi sumali ka sa mga student communities, hindi lang yung certifications, yung mga ganun yung makukuha mo. Although, malaking perks yun. Pero ang pinaka magigain mo talaga is yung genuine connection with students like you. So, magkakaroon ka ng mga kasama na as you travel that journey, yung path na nakuha mo, is magkakaroon ka ng mga kasama na kasama mo mag-grow along the journey. And napaka-fulfilling nun kapag nakikita mo na yung mga kasama mo is, nag-grow din kasama mo. And, how about you, Vash? Anong take mo? For me, actually, since bata talaga, gusto ko na talaga tong industry na to. So, ang mapapayo ko sa mga pilit, napilitan kasi no choice, I think, magugustuhan nyo pa rin naman ang IT industry because this IT industry is very broad. Maraming opportunity dito from marketing, finance, or anything. May IT financial audit nga eh. Alam nyo ba yun? Hindi. Role na yun. Hindi. In-audit nila yung mga code and things. Basta, hindi ko na-explain yun. Pero, ayun, very broad talaga yung IT industry. So, mahanap mo din dito yung magugustuhan mo. Natatandaan ko nung nag-start pa lang ako sa college. So, namimili ako ng yun nga, yung ililista ko na top 5. Top 5. Tapos, yung pinsan ko kasi, nasa IT siya, nasa IT world siya, network engineer. Mm-mm. So, sabi ko, saan ko paano yung anong pipiliin ko dito sa IT? Tapos sabi niya, mag-decide ka kasi sobrang lawak ng IT. Hindi pag sinabing IT, mag-code ka lang, mag-hardware ka lang. Merong mga specializations yan na kailangan mong piliin. So, ayun, talagang as you go along the way, kung hindi ka sure sa umpisa, mahanap mo yun na parang kaka-explore mo sa umpisa. So, halimbawa napunta ka sa cybersecurity. Tapos, parang hindi mo siya bet, tapos punta ka sa data and ML, ganon. Tapos di mo pa rin bet. Hindi mo pa rin bet. Mag-soul searching ka talaga sa niche mo dito. Ganyan ako, pero nakarating ako sa System Arc. System Arc. Yes, grabe. How about you, Arc. Kayla? Sa akin, actually,
first choice ko talaga CS. Pero niisip ko, kung magsi-CS ako, parang, di ba hirap nga ako sa math? Magsi-CS pa ako. Kaya, ang niisip ko, sige mag-IT na lang kasi tingin ko madali naman siya. Actually, same lang naman din siya. Ano lang talaga. When it comes to the other course, ano lang din siya. If you have the resources na may laptop ka, may internet, and may time ka talaga na mag-learn, talagang kaya mo i-overcome yung weakness na yun kapag may ka sa math. Pero kung IT ka, ang magiging weakness mo lang siguro dyan is kung gaano ka gusto mo mag-learn, yung capacity mo mag-learn. So, sobrang broad kasi ng IT. And, naisip ko din, kapag sa mga communities na to, hindi lang naman puro kaaral sa university. Kasi for sure, yung mga curriculum, hindi ko naman sasabi na, pangit yung curriculum. May trivia dyan sa curriculum. Alam niyo ba na yung current curriculum natin, yung mandate niya, around 2015. Tapos I think yung pinaka-updated is around 2017. So, sobrang luma na siya. Tapos yun pa rin yung ginagamit natin. So, like, I think parang 2015 ba yun for the Philippines. Ganun yung curriculum na sa IT. Which is surprising kasi kala mo dapat by now may mga cloud na sila like Azure. Pero I think kinapapansin ko na parang Actually, sa na siya. PUP, naka-local pa rin sila ngayon. Local cloud? yung Yeah. SIS ba? Hindi, naka-local server sila. Ay, oo. Hindi sa kumagamit ng mga Azure. Sige, wag Hindi, na tayo dyan sa lang naman, malungkot na okay part. lang naman kasi nasa infrastructure na nila yun and it's been running for like ages. If it works, it works. Ganun Diba? talaga. Okay, sige. Since kanina nabanggit nyo na yung mga advantages ng student ambassadors. As student ambassadors, ako lang kasi yung hindi student ambassador dito. So, para sa akin and para sa mga viewers na rin natin na curious, ano bang meron kapag student ambassador ka? Ano bang pros and cons niya? Ayan, so ano nga ba yung pros and cons ng student ambassador? I think mas better tatanungin natin dito yung yung highest ranking natin sa Pilipinas. Sila isang gold ambassador or Yes, senior. our gold. MSA. For me, actually, nakaka-connect ka sa mga industry experts, MVPs, some Ano yung other, MVPs? most valuable person sa Microsoft. Wow. Yes. Grabe. Ganun. Hindi, pero ayun. Another thing, ito yung pinakagusto ko dito, Azure credits. Oo. Magkano ba nga 150. binibigay? 150? Sorry. $150 per month. Per month. Mm-mm. Magkano Gamit na yun? gamit ko rin yan sa mga personal projects ko. Diba? Sa mga schools. Actually, gagamitin ko siya for thesis namin. Yun na bala ko. yung bawat projects ko sa school naka-deploy. Nang pe-flex na lang. Diba? Kasi libreng credits Tsaka kung ano-anong service pinaglalagay ko dyan, sabihin man ng mga prof ko dyan, over-engineered. At least nakapag-explore ako. And ayan, naging proud naman ako sa mga work ko kasi cutting edge and very modern na yung mga ginagamit kong tech. Nakakapag-explore ako while complying with ACADS. Yes. Yan. Actually, dito din sa MSA, na-explore ko na yung buong Azure environment. Entra, Azure Foundry, yung tawag dito, mga Power Automates, mga Power Apps pa. Ayun. Ang dami ko na-explore dahil dito sa MSA. Kaya, ewan ko na lang. And din pala, aside from the free cloud credits, marami pang benefits. Oo. Like yung sa mga power apps na yan. Libre And lang. yung mga productivity tools, yung mga office tools, and libre siya for mga student ambassadors. And syempre, wag nating kalimutan yung mga free swags. Yes. May mga free swags tayo dyan. May parating na yung kay Randy. Reveal mo naman ano yun. Hindi. Ano pa lang, paparating pa lang pero Baka siya sticker lang na yan. Hindi, lang siya, mga merch lang. Kung ano yung trip ko. Kasi may parang catalog yan doon. Tapos mamimili ka lang doon. And since nangangailangan ako ng bag, pumili ka ng bag. Tama. ayun lang yung pinili ko doon. Pero marami siyang category doon. Marami kang pagpipilian talaga. So, ikaw na lang. Whatever floats your boat, I guess. Ganun. So, ayan, since mga student ambassadors tayo, mga leads, di ba?
ang gagawin na lang natin dyan is, yung mga biggest dilemma pa dyan is, papaano mag-lead ng mga communities ang mga introverts. Ayan, isa pang mga katanungan na binibigay sa atin ng mga student leaders. Coming from experience kasi. Ayan, Introvert ka ba? Oo. Parang di halata. Parang hindi Hindi halata eh. halata. Ba't ganun? Kasi Pero kapag- dati, Ayan. napapansin ko yan si Randy. Mga ano dyan, mga day ones. Pero ayan kasi, kapag nakikipag-catch up ako sa mga friends ko dati, like elementary, junior high, senior high, napapatanong sila kasi nagpo-post ako ng mga opportunities ko on the web na, ay Randy, di ba ikaw yung tahimik sa klase dati? Ikaw yung nagre-recite lang, ganyan. Tapos, bounce na, fastest campus leaver. Pero ngayon, nagtotalk ka na sa mga events, ganyan, may confidence na to lead a community, to mentor others, ganyan, blah blah blah. To help others in the community na. So, ayan, yung masasabi ko lang dyan, ayun, I didn't change. I'm still me. I'm still the man you knew. Ano pa rin yan? Introverted pa rin, and ako pa rin yung napapagod kapag nagsasalita. I guess, after neto, mag-hibernate ako. Kasi, and pinupush ko talaga yung energy natin ngayon. So, introverts, you don't have to change what you are. Just pursue what you are doing. Kung alam mo yung ginagawa mo, go mo lang yan. Nung first, ko lang din sa mga leadership, tanong ako ng tanong. Ay, alam yun, di ba? Naghanap ako ng validation kung tama ba ginagawa ko, ganun. Lagi Tapos, akong kinukulit sa messenger niyan. tama ba pag-lead ko? Maayos ba ito? Mga ganun yung mga tanungan ko kasi nagpapamentor talaga kasi ayan, I look up to Bash nung time na yun kasi nung first year, boss namin yan si Bash. hanggang ngayon. So, ayan, looking back, maganda naman din yung naging experience ko. Ayan, through the community, nag-boost talaga yung confidence ko and ayan, napapatanong na lang din yung iba Sinalang kong ba naman sa face-to-face? Oo. Binubugbog ako sa mga face-to-face events. Ayan, sinasalam ako nila Bash dyan and go lang ako ng go. Ayan lang talaga dyan. Just show up. Yeah. Just show up lang. You don't have to be prepared. I guess, ayan, mag-prepare ka pa rin. Pero you don't have Sight to lang. be, the most knowledgeable among the crowd. Basta you are eager, you are passionate, just show up. Ayan. And everything will solve on its own. Mm-mm. Thanks to our sponsors, Agora, Finshark, Tutorials Dojo, Young Satio, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.